Yan ang maganda sa kanya. Kahit na anong paninirang gawin mo, kahit na anong pagsalakay sa kanyang katauhan, nananatili siyang matatag, nananatili siyang naka-focus sa kanyang trabaho bilang Vice Presidente. At yan ay nakikita ng taong na. Yes, Attorney Sal. Samantala, maraming salamat dyan. At sa kaugnay na balita, Attorney Sal, aminado si Vice President Sara Duterte na naging mapanghamon yung pagpapatupad ng mga programa ng Office of the Vice President dahil sa ani ay walang basihang batikos at sistematikong pag-atake laban sa kanya. Pero iginiit ng Vice Presidente na nananatili siyang matatag sa kanilang layunin na maglingkod sa taong bayan. Alamin natin sa report ni Jason Rubrico. Sa ika-4 na taon ng pagkilala ng Office of the Vice President sa mga katuwang nito sa serbisyo, binigyang pugay ng OVP ang kanilang mga partner at stakeholder na tumulong sa paghahatid ng kanilang mga programa. Sa temang pasidungog sa kabag-uhan, ipinagdiwang ng OVP ang mga tagumpay na bunga ng pagtutulungan at malasakit. Sa kanyang mensahe, inamin ni VP Sara na naging mahirap ang pagpapatupad ng kanilang mga proyekto at programa dahil sa mga batikos at pag-atake laban sa kanila. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin. Nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Ayon kay VP Sara, naging posible ang pagpapatupad ng mga programa ng OVP dahil sa suporta ng iba't ibang stakeholder at partner. Kung kaya't, buong pusong pagpupugay ang aming ipinapaabot sa bawat ahensya ng gobyerno, pribadong kumpanya, organisasyong sibiko, lokal na pamahalaan, at mamamayang hindi napagod magmahal at magmalasakit sa ating bansa. Kayo ang tunay na lakas ng ating mga programa. Ibinida rin ni VP Sara ang mga naging tagumpay ng OVP sa mga nakalipas na taon, kabilang ang Medical at Burial Assistance Program, Libreng Sakay, Disaster Relief Efforts, Magnegosyo Taday Program, RISE Program, Kalusugan Food Trucks at Pagbabago Campaign. Giit ng Vice Presidente, sa kabila ng mga hamon ay mananatiling tapat ang OVP sa tungkulin nitong ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan. Sa kabila ng mga hamon, ng walang humpay na pamumulitika at ng mga paninira, nananatili tayong matapang at tapat sa ating misyon na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Sa huli, sinabi ni VP Sara na iisa lamang ang bayan at pinagmulan ng mga Pilipino, kaya nararapat itong protektahan. Kung kaya't karapatan nating magkaisa, manindigan at buong tapang na protektahan ito. Katungod nato nga maghiusa og mangisog para panalipdan kini. Mahalin natin ang Pilipinas ng totoo, ng walang pansariling interes at ng walang takot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo sa balitang yan? Well, we have to give it to her, to the Vice President, that she remains firm, she remains focused, she remains principled, despite all the gutter thrown at her, despite the systematic assault on her reputation, and despite the character assassination. She remains unresolved or she remains resolved to stand up and fight against all odds. Yan ang maganda sa kanya. Kahit na anong paninirang gawin mo, kahit na anong pagsalakay sa kanyang katauhan, nananatili siyang matatag, nananatili siyang naka-focus sa kanyang trabaho bilang Vice Presidente. At yan ay nakikita ng taong na. At habang
binabatikos habang sinisiraan ay lalo naman lumalakas ang kanyang popularidad at bumabagsak naman ang rating ng administrasyon. Ayan. Samantala, Attorney Sal, itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian yung paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nais ng bagong liderato ng Senado na kontrolin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pagtakpan yung investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Gatchalian, ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo yung investigasyon basta't maayos yung proseso at may mga isinumiteng ebidensya. Iginit din niyang ang magiging takbo ng impeachment trial ay ibabatay sa ebidensya ng magkabilang panig, hindi sa pagbabago ng liderato sa Senado. Sinabi naman ni Senator Rizon Tiveros na walang pagtatakip daw sa flood control probe dahil nagsimula umano yung investigasyon mula sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson. Ano pong inyong reaction dito sa kanilang pahayag, Attorney? Okay? Basta ako, sige na, tuloy na natin yan. Masyado nang matagal yung pinag-uusapan, masyado nang matagal ang pag-animirang ginagawa kay VP Sara. Matagal nang inilatag ang mga kasinungalingan. Matagal na rin alam ng taong bayan yan. Kaya ituloy niya na. Nang matapos na yan. Nang malagtad na ang tunay na dahilan kung bakit merong impeachment trial. At ang dahilan ay kailangan mawala sa landas ng Panguluhan sa 2028 si VP Inday Sara. Pero ang taong bayan, maniwala ka, Carlo, kung ikaw ay naglalakad, lumalabas araw-araw at nakakasalamuha sa mga tao, all walks of life, talagang galit ang tao sa ginagawa nila kay Inday Sara at kay Presidente Duterte at talong galit sila dahil bigo ang pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang issue, mas mataas na kita at mas magandang oportunidad sa trabaho ang nananatiling pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa ayon sa magkahiwalay na pag-aaral ng Boston Consulting Group at Okta Research. Sa survey ng BCG sa mga OFW, 69% Attorney Sal yung nagsasabi na mas mataas na sahod yung pangunahing dahilan nila ng pag-abroad, habang 57% naman ang naghahanap ng mas magandang kalidad ng buhay. Lumalabas din na halos kalahati sa mga OFW ang pangunahing bumubuhay sa kanilang pamilya. Samantala sa survey naman na ginawa ng Okta, Attorney Sal, 57% ng mga Pilipino sa bansa ang nagsabing kinokonsidera nilang mga ibang bansa. Kabilang sa mga dahilan ay yun nga, yung magandang oportunidad sa trabaho, mataas na sweldo at maayos na quality of life. Kasabay nito, tumaas yung unemployment rate sa 4.7% at underemployment sa 15.2% nitong Abril lang ng taong kasalukuyan. Ayon naman sa isang foundation, sa Ibon Foundation, hindi sapat yung mga kasalukuyang trabaho at sahod upang matugunan nga yung pangangailangan ng maraming pamilya. Tinatayang kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro ng 1,312 pesos kada araw para mamuhay ng desente. Mas mataas kaysa sa karaniwang minimum wage na nasa 510 pesos ngayon, Attorney Sal, bawat araw. Dahil dito, patuloy yung panawagan ng mga labor group para sa dagdag sahod upang makatulong sa pagharap sa tumataas na gastos ng pamumuhay. Ano po ang inyong komento dito, Attorney Sal? Talagang ang mga kababayan natin, karamihan, nasa lahat sa yaman, sa lahat ng bagay, talagang maghahanap yan ng ikabubuti ng kanilang kalagayan. Kaya marami nagpupunta sa abroad. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makita ng mga may hawak na kapangyarihan ang matagal nang suliranin ng bansa na hindi natutugunan kahit sino ang namamahala. Sapagkat sa aking pananaw, ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kawalan ng edukasyon ng lahat ng mga Pilipino. Yun ang pinakaugat ng paghihirap ng ating bansa. Edukasyon. At pag mayroon ka ng edukasyon, natural, kailangan mayroon kang malusog na ekonomiya. Hindi lulusog ang ekonomiya mo kung walang mga kapitalistang papasok na mag-i-invest sa ating bansa. At hindi naman gagawin yan kung ang iyong peace and order,
ang iyong bureaucratic machinery ay hindi angkop sa pangangailangan nila. At pangatlo, ang mga may hawak ng kapangyarihan ay walang tigil ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Yan po ang mga kadahilanan kung bakit tayo nasa ganitong kalagayan. Ngayon, kaya kailangan mabigyan na natin ng solusyon yan. Hopefully, na pag si Inday Sara maging presidente ng bansa, ay matutugunan yung mga sinabi kong mga pangunahing ugat ng suliranin ng bansang ito.